Yes, good morning everybody. It's Saturday. Happy weekend everyone. Ngayon po ang ating fourth session nating programang Radar ng Bayan ang pagbabalik. At siyempre, ako naman yung lingkod, Marpi Santos, muli po nagpupugay sa lahat ng ating mga viewers sa buong San Sinukob. Ayan. At ang ating pong maging titulo at talakayin ngayong araw na ito ay yung atin na pong naipakita sa inyo bagaman kulang pa sa rekado, kumbaga sa putahe, menu. Di po ba? At ngayon, ang titulo po niyan ay yung alleged land dispute, yung problema sa lupa. Ayan. Kung di pa po nyo nababatid, ang programa pong Radar ng Bayan, malao na pong ang sistema ay news at commentary program. Tayo po ay nag-aasiste sa mga nagpapag-ibig, sa mga nangailangan na paggabay para makamit at masumpungan yung minimithin nilang makakatulong sa kanila para malutas ang kanila pong mga suliranin. Bahagi po tayo sa ganyang gawain na nagmula pa sa impilang DWNA, yung programang ito, at maging sa TV48, at gayon din dyan po sa NHGL FM Radio, sa DWAY, at una ay sa WJ, noong maragdang panahon po yung dekada, at maging sa DCRH Operation Tulong. Ayan. Diyan po nagsimula ang inyong lingkod, Radar ng Bayan. At yung aming pinagsamahan na aking partner, kung natatandaan po nyo, yung program naming Radar at Rapido. Ano po ba? Pinagtiyapon sapagkat ngayon, magkasama po kami ni Double R at sa ilalim ng kanyang Pinoy Rapido. At siyempre, nakikiraan at bahagi ang Radar ng Bayan program. Kung itatanong nyo kung sino si Double R, si Pinoy Rapido nga po si Romel Arnel Roque. Ayan. From DWNA hanggang sa Palayan City nung aming itatag. Ito pong Good Morning Palayan, siya po yung ating talaga naging kaagapay. Kasi eksperto po sa magaling sa computer. Nag-live stream po kami at inikot namin ang buong Nueva Ecija, nagtutungo sa mga police stations katulad ng ginagawa ni Rapido ngayon. Nakipag-ugnayan sa mga puro pulisya at iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan at maging pribado. At ngayon, balikan ko po yung aking binabanggit na tungkol sa lupain. Ito po ay bahagi ng dumulog sa atin, lumapit sa atin. So, ang Radar ng Bayan walang choice kundi lahat kalingain. Ganun po ang programa natin. Bibigyan pagkakataon yung isang panig at pagkatapos naman yung isang panig. So, ganyan po ang ating gagawin ngayon dito po sa problemang ito. At tayo po namamagitan at ang ating mitiin may saayos. May saayos yung ating tinutukoy, binabanggit na problema na yan. Ayan. So, mamaya po, after po na aking intro, ay mapapanood po nyo ang tungkol po riyan. At isa pang individual, parang sumususog nga po ba siya at nagbibigay po ng kaliwanagan tungkol nga po sa lupa, yung pagiging familiar niya sa lupa at may-ari na rin ng lupa. Ayan. So, naganap po ito, bayan, sabagat medyo malao na pong naging talakayin po ito na magkabilang panig. Ang isang panig ay yung posisyon ng mga magsasakang humigit kumulang na 100. Na sinasabi po nila na di umano ay nagkaroon po sila ng mga partisyon o yung pagkakataon na maokupahan at magawa yung kanilang lupa. At may nakuha rin po tayong impormasyon na yung iba tila nag-quit na sapagkat yung lupa hindi po lumalago at hindi po kumbaga mapag-anihan ng gusto. Ayun po ang dahilan. At may lupa naman doon na under ng CLOA
ano po, na dating pag-aari rin ng Marcelo family. Ayun, diyan po sa Barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, ating tinutukoy. Ano po? At yan nga po, ang bali tumutok po riyan ay yung Dar Nueva Ecija. Siyempre, kapag binanggit mo ang Dar Nueva Ecija, andyan po yung ating magaling na Maro. Nandyan yung ating magaling na Paro. So, ibig sabihin, yung pagkakaroon ng desisyon mula po sa Department of Agrarian Reform na nasa sakbibi at nasa jurisdiksyon ng ating kalihim, Conrado Estrella. Ayan. So, ibig sabihin, dahil po dito sa paabot ng mga report at pagtutok ng Nueva Ecija, Dar, excuse me, nakaabot na po di umano sa tanggapan po ng ating kalihim. At bilang katugon po yan, ay nagtungo po siya San Mariano, San Antonio at Kinapanayam. Nakipagdialogo po siya doon po sa ating mga magsasaka. At dyan, bit-bit niya at dala-dala ang maganda niyang balita na labis na kinalugod, ikinatuwa na ating mga magsasaka. Ano po? At dyan, puspos sila ng ligaya siyempre. Abay, sukat ba namang sabihan ka na yung lupang iyong ginagawa magiging sa'yo na? Ate po pa? Excuse me. So, yan po napakagandang balita, di po ba? At sino man na nakikisaka, yun ang minimiti, yun ang pinapangarap, di po ba? So, sabi nila, yan naging sitwasyon dyan po sa sabing lokasyon, kung kaya't yung pagtungo ng ating pong kalihim dyan. Kasama po si Senator Marcoleta na nagpunta riyan. At magaganda pong update yung kanyang binanggit. Ano po? At iyan, talaga namang tumimo sa isip at puso ng ating mga kamagsasaka. Ano po ba? Tuwang-tuwa po sila. Sapagat ilang taon po silang nakikipag-usap, usapin na lupa na binabanggit. Sa wakas po ay dumating itong si Kalihim Estrella. So, yun po talaga yung pinakarurok ng kanilang mitihin. Sa kabila po nun, kanya po natin binabanggit, isinasalaysay ang nangyari. Ano po, noong unang Bill Week o noong unang nagtungo, ang DAR, yan po sa location, inikot na po yung buong perimeter. Ano po, at yan ay bahagi rin ng kanilang ginawang konklusyon marahil kung bakit ang ginawa ng ating kalihim Estrella mismo nagtungo po sa lokasyon upang mapatunayan at makita kung ano nga ba ang katotohanan. So lamang ang pagkukulang na yan po ang nilalaman ng ating pong ipapakita sa inyo video mamaya, hindi po napuntahan mismo ng ating kalihim yung perimeter o yung kabuuan ng lupa. Nagbase po siya sa report ng ating Paro at Maro na talaga namang pinagtitiwalaan niya at talaga namang maganda ang performance at yung kanilang bawat tungkulin ay nagagampanan kumbaga. Ano po ba? Ngayon po sa pagtungo nating kalihim dyan sa Barangay San Mariano, yan nga po, binanggit ko na kanina, ibinanghalit po niya. Masaya siya siyempre sapagkat marahil nakuha na po niya yung kaibuturan ng kanya binanggit na sa pagmamay-ari na ng mga magsasaka yung lupa na yan. Di po ba? Marahil, may pinanghawakan na po siyang ebidensya katulad po ng ginagawa niya sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, yung pagtungo niya sa iba't ibang lugar at tinitingnan kung ano nga ba yung problema sa mga magsasaka at sa lupain ng gobyerno o pribado na nakatiwangwang at marapat na mabigyan po ng pagkakataon magamit at maibahagi sa dapat makibahagi. Magandang programa lamang po ang sinasabi nga po natin. Binibigyan din po natin ng kaunting puwang. Ano po yung ating kabilang panig naman.
Ayan po. At yun, nung mapanood po nila yung video na mula po sa tanggapan, may sarili po kasing social media itong ating itong ating kalihim, at mismo yung isa sa kanyang social media ay nakaugnay natin. At talaga namang kapag sila ay umarangkada at nagtungo sa lokasyon, sila po ang kumukupo sa mga update news at yung mga outcomes ng nilalakad na ating kalihim. So walang nakakapasok na local media or national media sa kanila pong tinutungong lugar, sapagkat kumbaga exclusive po yung ayaw po kasi ng ating kalihim na medyo showmanship ba siya, ganun. Ibig sabihin, yung totoong gawa marahil ang kanya pinapakita. So ngayon, balikan ko po yung video na aking sinasabi, mapapanood po nyo mamaya. Sinabi ko rin kanina na yung lugar ayon kay Faro at Maro agricultural land. Ayan po nagsiklab ang damdamin at yung silakbo ng ngit-ngit ng nagmamayari sumambulat din. Kanya gumagawa din po siya ng paraan. So may isang concern na nag-video doon po sa perimeter ng nasabing lupain. Yan. So makikita ninyo, matagal-tagal po yung video, lahat po ng nilakbayan nila, dinaanan, yung pinakasentro ng tinutumbok na na lupain. Po? Pero bago po yan, yung masarap na pakape na aking partner. Ayun. Okay. Medyo natuyot yung ating lalamunan at thank you kay Double R. At ngayon, po, yung parehas na pagdaanan ng mga magsasaka, pag-apilan nila sa dapat pag-apilahan, maging yung may-ari, siyempre, kumikilos din yan, sapagkat pag may-ari mo nga naman, biglang mapupunta sa iba. O, diba? So, medyo talagang gagawa sila ng paraan. Kaugnay po nito, dahil nga doon po sa video na yan, marami rin nagkomento na paanong tatamnan ng palay. Kasi ang sabi ng DAR, yung pong location na yan applicable para sa agricultural. Ibig sabihin, agricultural, yung pangsaka po ba, tinatanan ng palay at iba pang halaman, yun po yung agricultural. So, ngayon po, ang gusto lang mapalabas at mapatunayan ng may-ari, umabot ito sa kinaukulan na lalo tigit sa tanggapan na ating kalihim, maribisa at mapatunayan kung ito nga ba ay fit talaga sa palay. Nakita naman po natin, makita niyo mamaya, yung puro punong kahoy. At bukod pa po riyan, mga kababayan, ay ang pinanghawakan po ng may-ari ng lupa ay ito pong certification. Certification mula po sa isang kapitapitaganan na ahensya nating pamahalaan. At nadeklara na yung location na sinasabi ng DAR na agricultural land ay angkop lang, at ito ay tinatawag na mineral land. At yan ay base sa certification ng Mines and Geoscience Bureau of Department of Environment and Natural Resources. So maliwanag po sa paliwanag at pag-confirm ng DAR Nueva Ecija na ito ay agricultural land. Pero ayon naman doon sa ahensya ating binanggit, yan po ay mineral land. Ibig po sabihin, hindi po akma natamnan ng palay. Kanya po sumusundot doon sa sinasabi ng ating mga nakaugnay na ilan na hindi na po sila umani. Kanya yung iba ay nagsipag di umano, nagbenta na. So yan po nangyari. At bukod pa po riyan, meron pang isang certification na hawak ang may-ari. Mula naman ito sa Bureau of Soil and Water Management ng Department of Agriculture, DA. Ayan po. So, bali, dalawa yung pong certification na hawak-hawak ng owner, ng lupa ating tinatalakay. So, ibig sabihin,
kung ano't ano man ang magiging desisyon at talaga namang madetermina yung kaangkupan ng padalang pag-determina, evaluation ng DAR Nueva Ecija, magana namang tanggapin ng may-ari ng lupa kung sabi nga po natin, mapuntahan at maipexamine mismo, maipa-validate mismo ng ating kalihim. Yan lang naman po ang hinihiling ng may-ari ng lupa at yan ang kanilang pinahawakan. Yung dalawang certification mula pareho galing sa ating ahensya ng pamahalaan na talaga naman nakakabatid, nakakaalam doon sa pagrebisa at pagtingin, pag-classify sa uri ng lupa. Kung ito nga ba'y mabubuhay halaman at tulad ng palay, kung akma nga rito ay why not? Di ba? So yan po, at sa ilang sandali ay ipapakita na yung video. At yung pangalawang video ay yung komento at saloobin ng isang umapila at nagsabing puro kahoyan daw yung location. So panoorin po nyo at kayo po ang bahalang. Yes, isa na namang episode ng Radyo ng Bayan ng Pagbabalik ang iyong matutunghayan sa araw pong ito. At ito ay may kaugnayan sa aming magiging topiko ngayon. May karap po tayo ngayon na isa sa magpapatunay na yung video na napanood na rin niya ay kanyang pasusubalian. At ang unang tanong po natin sa kanya, Sir, kaugnay po sa video na ating napanood na yan, ano po ang inyong masasabi? Yan po ba ang kupang tamnan ng palay? Wala pong palayan. Karamihan po, mga kahoy. Yun. Hindi nga naman matatamnan ng palay kung puro-puro kahoy. Ano? So, yung ating sunod na katanungan, baka po sa inyong binanggit, tila bagang kilalang-kilala po nyo itong may-ari ng lupa at kung kilala po nyo, kayo po ba may naging kaugnayan sa kanila? Opo, kasi po tauhan ako ng Marcelo at sila po makatao at mababayit sa kanilang mga tauhan. Yun. So, ibig po sabihin, pinatutunayan po ninyo na yung family Marcelo na inyong binanggit ay mabubuting tao. Ano po? At ngayon, yung tungkol naman po sa lupa, sa inyo po bang pagtataya, mailan pa yung mga tao riyan? Base po sa pagkakaalam ko, baka humigit kulang 10 na lang po. Ayun, di ko konti na po pala. Ano po? So, yan, binanggit ni Sir na yung video kanya napanood, unang sagot nga niya
ay yan po ay hindi na angkop para sa agriculture o hindi na matatamanan ng palay at na mga punong kahoy nga lang daw eh. Yung pangalawang tanong na kanya rin sinagot yung tungkol sa pamilya na Marcelo kilala niya at siya talaga namang nagpapatunay na mababait ang family Marcelo. Ngayon sir, bukod doon sa inyo pong binanggit na yan, may karagdagan pa ba kayo na mensahe tungkol po riyan sa lupain na yan at yung may-ari ng ating pinag-usapang lupa? Meron po. Kasi napanood ko po yung mensahe ni Secretary Estrella at nabanggit niya roon na hinaharangan daw po yung mga magsasaka. Hindi po totoo yun. Nakakapasok po sila. Katunayan, may mga daanan nga po sila sa kaliwat kanan po. Isa pa, ako po nandun mismo nung panahon na pumasok yung mga pulis, yung DAR, at hindi po totoo may mga goons. Sasyam lang po kami roon. Sa 4 na araw, siyam kami mga tao roon. 4 na gwardya, 4 na nagbabantay ng baka, saka kambing, saka ako po bilang tauhan ng Marcelo. Kaya hindi po totoo na may mga ibang tao bukod sa amin siyam na nandun sa loob. So yan po, narinig po nyo pahayag ng ating pong kaunay ngayon na pinasusubalian yung mensahe o yung video ating kalihim ng Department of Agrarian Reform na si Kalihim Conrado Estrella. Yung sabay po niya ay pamilya na rin po sa atin sapagkat yan naging daan po no, ng pasalamat na marami magsasaka dahil napangakuan sila na yung lupang kanilang sinasaka mapapapapilan at ang susunod ay titulo na pagbabalik ng kalihim sa kanilang lugar. So yan po ba yan ating naging topiko ngayong hapon. At siyempre, ang tabayaran, iba pa nating ilalahad pa sa programang Radar ng Bayan. Maraming salamat, magandang hapon. Sa pangalawang version po nating programa mamaya, medyo bilisan lang po natin. Yung tungkol naman sa ating pinagmamalaki, pinagsisigawan na GP Party List. Ayan. Galing sa Puso Party List, pagkaraan pong ating mapanood yung videong 2 na aking sinasabi, dadako po tayo sa pangalawang phase na ating programa ngayong araw na ito. Ang Radar ng Bayan, pagbabalik! Sana po ay magkaroon po tayo ng panimbang. Sabi ko nga po, ating programa ay kumakalkula na mamagitan na binibigyan parehas ang pagkakataon ang bawat panig na maipakita sa madalang people yung kanilang pag-ibig at yung kanilang hinagpis. So, mamaya tayo magbabalik pagkaraan pong mapanood nyo yung ating pong video na 2 na ipagkakalob na aking partner. Chokmed. Yes, tayo po ay nandito ngayon sa barangay po ng Santo Cristo, San Isidro, Nueva Ecija upang dokumento at tutukan ito po ang paglatag ng GP Patrice ng Medical Mission dito sa lokasyon. Ito ay programa ng ating Congressman Atty. JP at syempre kasali po niya ating 43 board member si Bukal John Pagenos. Sa nasabi po medical mission, tapok ang laboratory at consultation. At nandiyan din yung vital sign, napapalog sa vital sign ang blood pressure, ang oximeter, ang pulse rate, ang respiratory rate, yung weight at yung inyong temperature. At sa blood test naman, napapaloob ang fasting blood sugar, ang uric acid, ang glucose, ang cholesterol. Nandiyan din ang FBS at cholesterol. Kailangan po ng fasting ng 8 oras hanggang 10 oras. Sa laboratory test naman po ba yan, ay nandyan po ang urine analysis, ang yung i-check, ang ECG, CBC, X-ray, fetal Doppler,
HbA1c at yung ultrasound. At syempre, yung doctor's consultation, kasama po dyan, primary care medicine, yung gamot. Natingnan ka na, nating mga doktor, at nalaman ang yung alagayan, may libre pang gamot, hatid ng GP Patris, ang Patris ng mga Novo Asianos na may temang sa GP Patris, kasali ka, kasali ako, kasali tayo lahat. Ito ang Patris ng Novo Asianos. Atin to. Ha? Private hospital. Makakatulong po kami sa inyo dyan. No? Kung makakapagbigay po kami ng guarantee letter, yung po yung tawag doon. Yung guarantee letter, yung tawag, may kamag-anak kayo na hospital doon, dadalhin nyo lang yung aming bill sa aming opisina at automatic po yun, tutulungan po namin kayo. Ano? Okay. Kahit magkaroon kayo ng bill, nandiyan yung GP Patris na nakaalala sa inyo na makakatulong po sa oras ko na inyong may hospital kayo pamagkana. No? So yan na po yun. Noong una, wala po kayong clinics. Pero ngayon, nakayos na po namin. O ito yung po clinics ha. Kapiyong General Hospital, dito rin. Ano po? Na hospital sa Pulsan sa Matan, sa Lacson, sa Pharmacia, sa Nancy, sa Doctor, sa Premier, sa ICMC, sa Australia. Eh, halos na ako ng private hospital, makakatulong po sa inyo. No? Ito po yung mga programa ng GP Patris na kaya naman hindi po namin pinihilan. Ulit-ulit po ito na ginagawa ito. Hindi na medical reason, guarantee letter, at kung paminsan-minsan po, meron kayong mga kapag-anak na kailangan ng wheelchair. Baka meron kayong kapag-anak na kailangan ng wheelchair. Lapitan po ninyo yung staff namin, ibigay po yung pangalan, address, contact number. Ako po mismo personal, lahat po yung wheelchair sa bahay po ng ating mga kapag-anak. So, pagkalabas ko po nito, meron pa lang yung wheelchair. Ano pa rin po ako. No, okay po ba? Sa mga nandito, wala po kami kailangan ng wheelchair dyan. Ha? Baka meron. Oo. Di na naman. Baka mga ilaalo ko, wala pa kayo doon wheelchair. Ha? Oo, meron po lang. Alam niyo mo, kapag nag-mission kami, hindi na lang kami wheelchair. So, ayan po, na ipakita na sa inyo yung video, yung una, yun pong kakahuyan. At yung pangalawa ay yung atin po namang kinaugnay sa pagkakataong siya ay magtungo sa atin. Yan. So, yan po ang atin pong unang bersyon. Dadako na ako sa pangalawang bersyon. Ano po? Ang ating tinutukoy na GP Patris. Ang galing sa puso Patris na pinamamahalaan po ngayon na ating Congressman, Atty. J.P. Pajenos. Ito po ay anak ng pundadores at nagsilbing Vice Governor ng Nueva Ecija ng 6 na taon, 3 terms ano po bilang Vice Governor ng ating probinsya. At siya po yung kauna-unahan na vice-gobernador na nakatapos na kanyang termino. Ano po? At pagkatapos po ng kanyang termino ay naisip po niya, sapagkat batid po niya dahil nasa Vice Governor's Office, marami rin po yung dumudulog sa kanya kay Congressman J.P. Pajenos. Tatay po ni Congressman Atty. J.P. Pajenos. Ngayon, kung nakita po niya yung pangailangan nating makalalawigan, i-create po niya, binuo po niya yung GP Party List. Ano po? At yan, 6 na taon po niyang ipinakalat at pinamahagi sa buong Nueva Ecija ang pag-ariba ng mga programa na napapanood po rito. Ano po, 6 na taon po siyang
lumuklok bilang congressman. At sa pangatlong pagkakataon ay itong anak na nga po niya ang pinagkatiwalaan pong humawak at patakbo ng GP party list. At syempre, GP party list po kasi ay tampok po rito ang makaagapay ng ating Congressman GP Pajaros in 6 years. Na magpanggang ngayon ay kasama pa rin niya. Siyempre, una-una yung pamilya ng ating Congressman GP Pajanos. Nandun dyan yung kanyang anak na si Sergiano Pajanos. Nasa business naman po siya. At yung pangalawang anak, ito nga pong si Attorney Congressman JP Pajanos. At yung pangatlo ay abogado rin. Si Attorney Gia Janela Pajanos. At siyempre sa kanyang may bahay. Good morning kay paring Chong Chenso. Ayan po parang pangalan anak ng Pajanos sabagat doon na tinubuan ng tahid at sungay yung ating kumpadre, diba? So ganun nga po ang nangyari sa 6 years na yan. Ang mga programang pinalaganap ng GP Partners ay katulad po nitong educational assistance. Educational assistance, ito ay tumutubok at talaga namang marami nang nakinabang at nagtamasa. Yung ating mag-aral na natutulungan po ng educational assistance. Tumatanggap po yung mga miyembro o yung mga aplikante ng financial o yung educational assistance. Napapalo po dyan, syempre kailangan po nila yung panggastos, pambili ng kanilang uniform at yung sa matrikula iba, nakakagapay yung educational assistance ng GP party list. Hindi man kalakihan, pero pihado po talaga at maraming nagko-confirm na yun po ay talaga namang marami ang natulungan. So yan po yung una, educational assistance. Ang sumunod po riyan ay yung medical assistance. Pag sinabing medical, di siyempre tungkol sa gamot. Di ba? So may programa po ang GP Party List at lahat po ay qualify po nito basta't may attain po nila yung mga requirements. Ipasok po yung kanilang application. At yan ay tumakatanggap din yung bawat benepisyaryo ng kaukulang halaga. Pagdating na sila po ay tawagan dito sa tinatawag pong payout. Ayan, payout. Ayan. So bukod po riyan sa medical assistance, yung pag-agapay naman sa mga imayao. Yung ating mga kalalawigan na dumudulog at nagpapabot ng burial assistance, nakakatulong din po ang GP Patlist at yan subok naman nating makalalawigan. At bukod pa po yan ay ito pong laganap naman sa lahat ng panig nating probinsya, yung infra project. Infra project, napapalo po rito yung pamamahagi ng MPB building, multipurpose building na siyang kino-convert, ginagamit na barangay hall. Ayan. At nandiyan din yung mga gymnasium, madambukalang gymnasium, naikalat na rin po sa buong lalawigan po yan. Kanya po palasak ang GP Patlist kapag pinag-usapan yung infra project. At kasunod po niya, hindi lang mga gyms. Yung MPB kasi, ginagawa na rin pong rescue building. Yung ginagawa na rin tanggapan, opisina, tulad ng NUST, dyan po sa Kananglan, at dyan po sa Laur. Yung pong gusali na MPB building dyan, nakaloob ng GP Patrist, ginawa pong opisina ng Municipality of Laur, kanya po iba yung kulay. Pero deep inside, yan po ay mula sa GP Patrist, baby. Ayan. At yung laganap din, yung pong concreting. Concreting na hinihiling karamihan ng ating mga nasa barangay,
sangkatutak po. Ang dami na pong nailatag sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Saan ka pa? Aba, GP Patrice lang. So, yan po yung 6 na taon na nailatag ni Congressman GP Pacheros sa ating lalawigan. Medyo nangangati yung ating lalamunan kanya kabing-kabi yung handog sa akin aking partner. Tsaka na yung mama mamaya. Ngayon po, after ng 6 years na nagserbisyo sa atin si Congressman GP Pacheros, humalili naman yung kanya anak, si Atty. JP Pacheros. Ang mga individual, bagaman hindi ko makakalkula yung iba na na naging kasalo ni Kong GP Pacheros nung 6 na taon siyang nagserbisyo, naglatag ng mga programa ng GP Patrice. Siyempre, number 1 po, nandyan yung ating administrator, Chief of Staff, Atty. Maricel Weng Pacheros. Siya po bali ang nagpapatakbo at pinanggagalingan lahat ng mandate, lahat ng order para po yung mga programang nabanggit talagang lumaganap at wala pong kupas at wala pong pahit, tuloy-tuloy. Otso diretso, walang preno. Alam po niyo, yung ating muling pagbabalik na ganito, nung araw kasi, from 1-hour program sa DWNE, nagawang 2 oras. Bakit po? Kulang 1 oras sa akin. Kanya 2-3 oras hanggang 5 oras, kaya kong tumagal dati. Pero ngayon, medyo kasi nagkakaroon man ako ng program sa social media, sa ating Facebook na Marpi Rodal Santos, hindi po umaabot ng oras. So ngayon lang na ulit at tinabagang ako'y muling nabuhay. Kasi po kami na mga broadcaster, kapag okasyon o kaya'y harapan na ordinary, hindi po nyo mapapalutang ang talagang skill namin pagdating sa broadcast. May mga pamantayan kasi kung bakit tayo naging kapahagi ng broadcast kami ni Doublar. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit ilang oras, go, go, go! Naalala ko, noong mga panahon na nandyan tayo sa DWNE, ng kada halibas ng kalamidad dati, halos wala po kaming tulugan. Ayan po at experience din ni Doublar yan. Sa DWNE, kapag kami po noon ay nakaboard, walang awatan yan at hali-halili po kami. Pero ang tumatagal hanggang umaga, sino? Si Radar, siyempre. At tandang-tanda ko rin sa gawing laor ng landslide po dyan at bumaha sang katutak na baha ang dumating. Yung ating Governor Aurelio A. Matias sumali ang nandyan po sa location. Siya po yung nag-update mula sa labas at kami nasa studio, naka-anchor, ang siya po nagbibigay ng daan. Saan tayo makakakita ng ganyang kagaling na gobernador? Siya lamang. So, yung makatangian na hawak at bit-bit pa rin, nasa balikat pa rin ng ating governor, si Doublar ang siya pong pagbigay ng update. Siya po nakatutok sa ating provincial government. Yung sa akin, binibita ko lang yung nakaraan at kabahagi kasi yung nakaraan ang kasalukuyan. Di po ba? At di ko makakalimutan yung binanggit, saksi po ang mga viewers po nun at mga ako lang, listener lang dahil hindi pa tayo nakamigrate sa TV48 nun Ayan.
Hindi ko makakalimutan sa tanang na buhay ko to at binanggit ni Kuboy. Marpi, sabi po niya, ngayong gabi, ngayong pagkakataon ito, ikaw ang gobernador, bukas kukunin ko rin. Nag-assiste yung ating gobernador at yan po ang di natin makakalimutan. So katangian ng bawat isa ay makakalkula saka lamang lilitaw kapag panahon ng nag-adya. Tulad nga po nito, ano po, yung binabanggit ko kanina na kami ni Double R kapag usapang lokal lang, hindi nyo makikita skills namin. Pagdating na nasa harap na po kami, nakahawak na ng mic, anak ng teteng, labas ang naturalmente. Di ba ba? Ayun, natapos yung ating background. So, ayan po, ay pahapiolog po aking binanggit. At ngayon, ang aking tutumbukin ay yung panibagong wave naman ng GP Patres sa ilalim ng pamahala nating Congressman Atty. JP Pajanos. Pero bago ako magtutuloy-tuloy, nais kong bigyan din po pagkakataon yung aking natatandaan, nakaagapay talaga ng ating Congressman GP at ng ating Congressman Atty. JP Pajanos ngayon. Tulad ng District 2, nandiyan po si Sir Elmer Pajanos, ang ating spokesperson at executive assistant ng GP Patres. Kasali po niya dati ang ating spokesperson at executive assistant dati, nagsilbing barangay captain ng Lambakin, HN Nueva Ecija, na ngayon po ay niluklok ng Novo Encijanos bilang bukal ng pang-apat na distrito ng ating lalawigan. Sino po yan? Yan po si Bukal John Pajanos. Yan. Na sa kanya po tayo nakatalaga ngayon. Kasama ko si Raysan. At siyempre, nandiyan po yung mga agapay talaga na mula noon hanggang ngayon, ikasakasama po ng GP Patres. Tulad po dyan sa bahay po ng Nampikuan, ano po si Konsihal Delnar de Vera. Sa kuya po, nandyan si Council Idol Consiko, Konsihal James Batak na Batak sa serbisyo. Sa Talavera, nandyan si Konsihal Erwin Choco. Sa Gimba, dating kapitan din, nakatapos ng termino at naging konsihal na bayan, si Consi Tonjing Obaldo. Yan. At kay Madam Rosel Obaldo. Sa San Antonio, Nueva Ecija, nandyan si Sister Ruby Agustin. At dyan po sa San Isidro, si Binibining Rosana, si Osang kung tawagin. Saan pa? Diyan sa basta't maraming lugar na kung saan nandyan yung city coordinators po natin, city coordinators, municipal coordinators, barangay coordinators, ano po, sila po yung kaagapay ng GP Party List. At syempre, nandyan po yung ating makawani ng GP Patres. Nandyan si admin at magiging kapitana. Binibining Raya Rose Pajanos. Sa kanyang pinsan at anak ng isa sa pinakapopular na GP Patres noong panahon ni Kong GP, nasirang Madam Nora Nieto. Kay Barangay Captain Kapitan, dati Nieto, at sa kanilang Unica Iya, si Princess Leona Nieto. Ayan. Si Ginoong Jonathan Obalde ng lahat to hawak maraming hawak to. At sa iba pang may staff, hindi ko na po isa-isahin, at sa lahat na rin ng drivers, hindi ko na rin isa-isahin.
napawang makaagapay na katulad ng nasa mga munisipalidad, sa mga syudad, mga barangay na talaga namang puspusan ang pakikipagniig sa JP Patriots pagdating sa pagpapalaganap ng mga proyekto. Ano po? Noong bago maghalalan, yung naidagdag na programa ng GP Patriots ay yung medical mission. Ang medical mission na sinasabi ng karamihan lahat ng mga lugar na tinungo ng GP Patriots, sinasabing ibinababa raw ng GP Patriots ang ospital sa kanilang lokasyon. Ito naman po kasi. Bakit? Kung itatanong nyo, yung naka-experience, nakaranas na, talaga namang lahat ibinababa talaga. Kompleto sa Ricardo, saan po ba yan? Sa medical mission ay nandiyan po yung consultation at laboratory. May kaagapay po ang GP Patriots na nasa Metro Manila na sila po ay nagdadala at bumababa dito po sa ating lalawigan para po maghasig ng serbisyong pangkalusugan medikal. Sa ating pong medical mission, nandiyan po yung vital sign. Nandiyan po yung blood test, kompleto po rito. Nandiyan po yung laboratory test. General check po ang napapaloob sa medical mission nating tinutukoy po ba yan. So nandiyan po yung sa laboratory, may libre po tayong X-ray, libreng CBC, ultrasound at itong ECG. At syempre bukod dyan, yung libreng serbisyo ng doktor na titingin sa atin at kumpleto na sila pong magpipinal. At nandyan po yung ating pinakabutika ng GP Patriots Medical Mission. Yan. Nararamdaman ko yung pagkatinakilala muna na. Ayan. So, ngayon po, yung aking binabanggit na medical mission, kasama na rin po riyan yung eye check-up, na kung saan din ay nakakasama at nakakagapay po natin ang Good Samaritan, yung mga optometrist nila, yung makawani nila, nakada medical mission, ay kasama po ng GP Patriots. At ito po ay buong lalawigan ng Nueva Ecija ang nilalatagan. Dati-rate ay sa mga syudad lang, munisipalidad, ngayon ay pati na sa barangay, through cluster, po ang ginagawa. So, kompleto po yan, at sabi ko nga po, parang binababa nga ng GP Patriots ang ospital sa inyo pong lugar. At ang isa pang tampok po ngayon ay yung wheelchair delivery province-wide. Sa buong probinsya, dati-dati, kami po ni Miss Fly Rose Padjenas at si Raysan, buong Nueva Ecija po halos ang aming saklaw po noon. Iba't ibang bayan at syudad, kami po yung nagdi-deliver, nagdadala ng wheelchair na nare-request po sa ating tanggapan. Pero ngayon, ang ating pong area ay 3rd and 4th District. 3rd District, nasa jurisdiction ng ating Administrator at Chief of Staff, Atty. Maricel Wang Padjenas, kasama si Denise. Si Denise, yung magaling na staff po natin. Sa 4th District ay nandiyan po yung ating magagaling ding TL, si Cyrene Laksi Nagala, magiging yung karugtong na apelyido. At si Heidi, ayan si Miss Heidi, ito ay pasado na pong teacher at di maglalaon, ay iiwanan na po nito ang GP Patriots. At syempre priority niya yung kanyang pinag-aralan. Ganun po yun, di ba? So, good luck kay Heidi. Parang si Apple to pulis.
sa board kung kaya't sakto at tamang timing. Ayan. So, for this week, siyempre, ang ating bukal purian ay si Bukal John Pajenos na siyang namang naghahasik at nagpapalaganap ng mga programa, lahat ng programa ng GP Party List. So, yan po, talaga namang palasak na palasak sa pagbibigay po ng mga programang yan. Dahil simula pa nung maging Vice Governor, si Kong GP Pajenos, kasama na po ito, si Bukal John Pajenos. Siya po ay Executive Assistant at spokesperson lang po dati. So yan, panimula lang po yung ating tinalakay po ngayon. Ano po, at sa masusunod na episode ng Radar ng Bayan pagbabalik, mas marami pa kayong update na malalaman sa atin. At sana kahit weekly lang dito sa mansyon na aking kumpadre. Sa kanyang lungga tayo magdiig, magkaulayaw. So, sa lahat-lahat po sa ating pong hanay naman, dyan sa Gear Cross Rifle Fraternity and Sorority, good morning sa lahat natin mga kabro, kasispurian. Sa PGBI, Philippine Guardian Brotherhood Incorporated, good morning sa lahat, hindi ko na yung masa-isa. Pero ang natandaan ko, Chairman Katabas dyan po sa Bayan ng Piñaranda, Nueva Ecija. Sa Force Nueva Ecija, Ready Reserve Signal Company na pinamamahalaan ng ating commanding officer at company commander First Lieutenant Erwin J.B. Fe, Philippine Army Reserve. At siyempre sa ating magaling na First Sergeant, si Staff Sergeant Alvin Pearson. Sa ating operation, si Sergeant June Restua. At nandiyan din si Consi Nava ng Talavera. Is nating KNCO pa rin ng ng Signal Company. At sa lahat-lahat na po, atin na po sila binibigyan ng papuri, pagpugay, sabagat kabahagi sila sa ating nilalakbayan at tinatahak na mga aktibidades sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Once more, sa ngalan po ng GP Patrist, at syempre po pala, reminder, yung aking mga village dyan po sa Generous Village, Barangay San Josef, Piñaranda, Nueva Ecija. Schedule ulit natin bukas ng Operation Dines. Ano po? Start po tayo ng 7 o'clock sharp. Pwede namang mag-adjust di ba? Di ba Pangulong Angel George? Di ba Treasurer Josie Gatsalian? Kay Maring Brenda, Maring Cynthia, yung ating mga collectors ng water district dyan. Siyempre sa ating Vice President kay Paring Romel Mabalay at kay Paring Ian, yung ating siman na ka-village na malapit nang matapos yung kanyang mansyon. At sa lahat-lahat na po nating mga village, bukas arangkada tayo ulit para sa ating every Sunday Operation Linis. Sa ngalan din po ng Galing sa Puso Party List, sa Pinoy Rapido ni Double R, ako naman yung pulingkod na kasama sa ilang sandali na ating pag-ulayaw sa impapawid dito po sa ating nagbabalik Radar ng Bayan program. Marpisados, Diyos Mabalos, magandang umaga bayan.